Sa mundo ng social media sa Pilipinas, ilan lamang ang nakagawa ng ingay na katulad ng ginawa ni Rosmar Tan, isang influencer, isang negosyante, at para sa ilan, isang milyonaryong misteryo. Sa TikTok lamang, milyon-milyong Pilipino ang sumusubaybay sa kanya. Araw-araw, libu-libong tao ang nanonood sa kanyang live selling, negosyo tips at mga kwento tungkol sa kanyang buhay. Ngunit habang lumalaki ang kanyang impluwensya, lalo ring dumadami ang mga tanong. Paano siya naging napakayaman? May mga nagsasabing dahil ito sa sipag at negosyo. Ngunit may iba naman na nagdududa. May nagsasabing may mas malalim pang kuwento sa likod ng kanyang tagumpay. At dito nagsisimula ang kwento ng isang babae na mula sa simpleng buhay ay naging isa sa pinaka-controversial na online entrepreneurs sa bansa. Pero bago natin alamin kung paano siya yumaman, balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Ang tunay na pangalan ni Rosmar Tan ay Rosemary Peñamora Tan Pamulaklakin. Ipinanganak siya noong February 12, 1994 sa Lucena, Philippines. Lumaki siya sa isang pamilyang Filipino-Chinese at may ilang kapatid, kabilang ang kanyang kapatid na si Razel Nay Tan. Bagamat kilala ngayon bilang milyonarya, may mga pagkakataon na ipinakita niya sa social media na simple lamang ang pamumuhay ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, ayon sa kanyang sariling kwento, mas pinili ng kanyang mga magulang na mamuhay ng tahimik kahit kaya na niya silang bigyan ng bahay at sasakyan. May maliit pangaraw na food business ang kanyang mga magulang sa Maynila. Sa kanyang kabataan, pinili ni Rosmar na mag-aral ng kursong Medical Technology sa Far Eastern University. Bago pa man siya tuluyang makilala sa social media, isa na siyang estudyanteng may pangarap maging professional. Ngunit habang nasa kolehiyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang magbabago ng kanyang buhay. Isang aso. Oo, isang aso. Habang nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo sa edad na 19, nagsimula ang kanyang unang negosyo. Ang pangalan nito, Mysterious Madre de Cacao. Ang ideya ay nagsimula matapos magkaroon ng skin disease ang bulldog na kanyang inampon. May nagsabi sa kanya na subukan ang Madre de Cacao plant bilang lunas. Kaya ginawa niya ang isang simpleng eksperimento. Pinakuha niya sa kanyang ama ang mga dahon ng halaman. Piniga niya ang katas at inilagay ito sa bote. Ang puhunan, humigit kumulang 50 lamang. Ang presyo ng benta, mga 350 kada bote. At doon nagsimula ang isang negosyo na kalaunan ay magiging milyonaryo. Habang lumalaki ang demand sa produkto, napansin ni Rosmar ang kapangyarihan ng social media. Ginamit niya ang live selling, testimonials at viral marketing. Unti-unting dumami ang bumibili. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang brand na Rosmar Skin Essentials ay naging isa sa mga pinakakilalang skincare brands sa online market. Kalaunan ay lumago pa ito sa isang malaking kumpanya na tinatawag na Rosmar International. Hindi lamang skincare ang pinasok ni Rosmar, unti-unti niyang pinalawak ang kanyang negosyo sa iba't ibang industriya. Kabilang dito ang pet shop, samgyupsal restaurant, salon at massage businesses, thrift store, fish store, travel agency, concert venue, real estate investments. Sa paglipas ng panahon, nakabili siya ng maraming properties. Mayroon din siyang mga resort at maraming lupain na may Torrens titles. Kasama ang kanyang asawa na si Jerome Nathan Harrison Pamulaklakin, mayroon din silang maraming luxury sports cars. Sa ilang panayam, sinabi niya na umaabot umano sa 5 milyon hanggang 13 milyon kada araw ang kinikita ng kanyang negosyo. Isang numero na para sa marami ay halos hindi kapanipaniwala. Noong 2021, lalo siyang naging viral sa internet. Ito ay matapos ang eksena sa kanyang kasal kung saan binigyan siya ng kanyang mga magulang ng 1 milyon sa money dance. Ang video ay kumalat sa social media. Para sa ilan, simbolo ito ng tagumpay. Ngunit para sa iba, dito nagsimula ang mas maraming tanong. Hindi lamang negosyo ang kanyang pinasok. Noong 2022, tumakbo si Rosmar bilang councilor sa Sampaloc, Manila. Ngunit natalo siya sa halalan. Noong 2025, muli siyang naghain ng kandidatura bilang councilor sa Manila's 1st District. Ipinakita nito na bukod sa negosyo at social media, nais din niyang pumasok sa mundo ng politika. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalaki rin ang mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking issue ay nang ma-flag ng Food and Drug Administration, FDA, ang ilang produkto ng kanyang brand dahil sa kawalan ng valid Certificate of Product Notification. Kabilang dito ang ilang soaps tulad ng Premium Niacinamide Soap, Mysterious Madre de Cacao Soap,
Ayon sa FDA, ipinagbabawal ang pagbebenta ng health products na walang ganitong authorization. Ipinaliwanag naman ni Rosmar na matagal na raw silang nag-a-apply ng approval, ngunit nahihirapan sa proseso. Noong 2024, isa pang malaking kontrobersya ang sumabog. Si Rosmar, kasama ang ilang influencers, ay idinagdag sa listahan ng persona non grata sa Palawan matapos ang isang insidente sa Coron. Ayon sa mga ulat, ito ay dahil sa umano'y disrespectful behavior at paglabag sa ilang batas. Humingi naman sila ng paumanhin pagkatapos ng insidente. Habang patuloy na lumalaki ang negosyo at social media presence ni Rosmar Tan, kasabay din nito ang pagdami ng mga kritiko. Isa sa mga pinakamadalas na akusasyon ng ilang netizens ay ang tinatawag nilang fake wealth. Sa social media, may mga nagsasabing ang mga ipinapakitang luxury lifestyle, mga mamahaling sasakyan, properties at milyon-milyong kita ay maaring pinalalaki lamang para sa marketing strategy. Ayon sa ilang online commenters, ang pagpapakita ng malaking kita ay maaring paraan upang maengganyo ang mas maraming reseller at buyers. Ngunit mahalagang tandaan, walang opisyal na ebidensya na nagpapatunay sa mga paratang na ito. Sa kabilang banda, patuloy naman na ipinapakita ni Rosmar sa kanyang social media ang mga dokumento ng kanyang mga negosyo, pati na rin ang ilang resibo at transaction records bilang patunay ng kanyang kita. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang mga akusasyong ito ay inggit lamang ng mga kritiko. Isa pa sa pinakapopular na teorya ng mga netizens ay ang ideya na may mga silent backers o malalaking investors na umano'y nasa likod ng mabilis na pagyaman ni Rosmar. Ang teoryang ito ay madalas lumalabas sa comment sections tuwing ipinapakita niya ang mga bagong property o negosyo. May ilang nagsasabi na posibleng may mga negosyanteng investors na tumulong sa pagpapalawak ng kanyang brand. Ang iba naman ay nag-isip na maaring may business partners na hindi ipinapakita sa publiko. Ngunit sa mga panayam at live videos, paulit-ulit na sinabi ni Rosmar na ang kanyang mga negosyo ay itinayo niya mula sa maliit na puhunan at pinalago sa pamamagitan ng online selling at reseller networks. Hanggang ngayon, ang ideya ng mga secret backers ay nananatiling haka-haka lamang ng internet. May ilan ding business observers sa social media na nagtatanong tungkol sa business model ng kanyang skincare empire. Ang tanong ng ilan, paano raw nakakapag-generate ng milyon-milyong piso kada araw ang isang online skincare brand? May ilang nagsasabing ang tunay na lakas ng kanyang negosyo ay nasa reseller system. Sa sistemang ito, libu-libong resellers ang bumibili ng produkto. Sila ang nagbebenta sa kanilang sariling customers. Kumikita sila sa markup. Ang ganitong modelo ay hindi bago sa industriya ng beauty products. Sa katunayan, maraming skincare brands sa Pilipinas ang gumagamit ng parehong sistema. Para sa mga eksperto sa online selling, posible raw na kumita ng malaki kung malawak ang reseller network at malakas ang marketing sa social media. Isa pa sa mga kontrobersyang nauugnay kay Rosmar ay ang kultura ng live selling sa social media. Sa kanyang TikTok live sessions, madalas siyang nagbebenta ng libu-libong produkto sa loob lamang ng ilang oras. Para sa kanyang mga tagahanga, ito ay patunay ng kanyang husay sa marketing at negosyo. Ngunit para sa ilang critics, ang ganitong estilo ng pagbebenta ay maaring magdulot ng impulsive buying sa viewers. May ilang netizens na nagsasabing ang hype sa live selling ay maaring nagdudulot ng pressure sa mga reseller at customers na bumili agad. Gayunpaman, ang live selling ay isa ng malaking bahagi ng modernong e-commerce sa Asia at ginagamit ito ng maraming brands at influencers. Bilang isang malaking personality sa internet, hindi rin nakaiwas si Rosmar sa mga online feuds at bangayan sa social media. May ilang pagkakataon na nagkaroon siya ng palitan ng salita sa ibang influencers at critics. Ang mga ganitong pangyayari ay madalas nagiging viral sa TikTok at Facebook. Para sa ilan, ito ay simpleng drama lamang ng social media. Ngunit para sa iba, ito raw ay bahagi ng online branding strategy dahil ang kontrobersya ay nagdadala ng mas maraming views at engagement. Ang skincare industry sa Pilipinas ay matagal ng kontrobersyal dahil sa dami ng online brands. At dahil isa si Rosmar sa pinakakilalang pangalan sa industriyang ito, natural lamang na mapasama siya sa mga debate tungkol sa product safety at regulations. Ang pag-flag ng ilang produkto ng kanyang brand ng Food and Drug Administration ay nagdulot ng malaking diskusyon online. Para sa kanyang mga kritiko, ito ay patunay na kailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa online beauty products. Ngunit ayon naman sa kanyang kampo,
maraming small businesses ang nahihirapan sa proseso ng regulatory approvals. Isa sa mga pinaka-nakakaingganyong bahagi ng kwento ni Ross Martan ay ang kanyang imahe bilang self-made entrepreneur. Mula sa maliit na puhunan hanggang sa multi-million business empire. Ngunit sa internet, ang ganitong kwento ay kadalasang nagiging sentro ng debate. May mga naniniwala na siya ay simbolo ng Filipino hustle culture. Habang may iba naman na nagdududa kung posible ba talaga ang ganitong bilis ng pagyaman. Sa huli, ang katotohanan ay maaring nasa gitna ng dalawang pananaw. Sa kasalukuyan, si Ross Martan ay isa sa pinakakilalang business influencers sa Pilipinas. Mayroon siyang mahigit 22 milyong followers sa TikTok. Sa kanyang platform, madalas niyang ibahagi ang negosyo tips, motivational stories, giveaways, charity activities. Para sa kanyang mga tagahanga, siya ay inspirasyon. Para sa kanyang mga kritiko, siya ay isang palaisipan. Sa panahon ng social media, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ito ay nasusukat din sa impluwensya. Si Ross Martan ay naging simbolo ng bagong uri ng entrepreneur, ang digital entrepreneur. Isang tao na ginamit ang social media bilang platform upang magtayo ng negosyo. Ngunit tulad ng maraming kilalang personalidad, kasama sa tagumpay ang kontrobersya, kasama ang paghanga at ang pagdududa. Sa huli, isang tanong ang nananatili. Ang kwento ba ni Ross Martan ay isang inspirational success story? O isa itong misteryong patuloy pang sinusubukang unawain ng publiko? Ang sagot ay maaring nasa mga susunod pang kabanata ng kanyang buhay. Hanggang ngayon, isang tanong ang paulit-ulit na lumilitaw sa social media. Paano nga ba talaga yumaman si Ross Martan? Dahil ba ito sa sipag, diskarte, social media marketing, o may mga kwento pa na hindi pa nalalaman ng publiko? Sa mundo ng internet, ang katotohanan at haka-haka ay madalas maghalo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento ni Ross Martan ay isa sa pinag-uusapang success story sa digital era ng Pilipinas. At habang patuloy siyang nagtatayo ng negosyo at humaharap sa mga kontrobersya, isang bagay ang malinaw. Ang kanyang pangalan ay mananatiling usapin sa social media.